Now, what do you mean by crime? When you say crime, nasa isipan natin lagi na may nagawang pagkakamali. Yes, because you cannot say an action, a crime, hindi mo masasabing ang isang gawain ay isang criminal na gawa or criminal na act if walang batas na nagbibigay kahulugan or nagbibigay ng punishment sa gawain ito. So, kailan natin malalaman ang isang crime or isang gawain na krimen na siya? Kung meron pong batas na nagbibigay nito. Okay? So, kung meron pong batas na nagda-define, nag-provide ng meaning, and nag-provide also ng punishment. Na itong gawain na ito ay isang krimen at hindi dapat gawain or hindi dapat gawin. Okay? Now, by means of or by the word crime, dapat po ang ilagay natin sa isipan natin na may nagawa tayong bagay na mali o kaya naman may hindi tayo nagawang bagay na dapat sana kailangan nating gawin dahil sinasabi ng batas na gawin mo ito. So, in English, we call it omission from the word omit. Okay? So, when you say omit, hindi mo ginawa. Okay? So, omission. By not doing something or by doing nothing, wala kang ginawa, pagkakataon na kahit wala kang ginawa, wala ka sanang nagawa or wala kang ginawa na bagay na nakakasama ng ibang tao tulad ng pagpatay, pagnanakaw. Okay, so wala kang ginawang ganon. Kung say for example, kailangan mong isuplong sa pulis kung may nakita kang isang bagay na hindi maganda o hindi mabuti. So it is your duty or obligation under the law to do something against it. Kasi alam mong mali siya. Hindi ikaw ang gumagawa ng krimen, di ba? Hindi sana ikaw yung gumawa ng krimen. Hindi ikaw yung pumatay, hindi ikaw yung nagnakaw, graft and corruption, hindi ikaw yung nagbribe. Pero alam mo, may alam ka, may nalalaman ka. Sinasabi ng batas na you should report it to the authorities, but you did nothing. So, pwede ka nang kasuhan kapag after the investigation, malalaman ng mga kapulisan or ng authorities na alam mo pala, may knowledge ka, alam na alam mo ang lahat, pero wala kang ginawa. That is a kind of omission. And since that is punishable under the law, you are committing a crime. Nakagawa ka ng isang krimen dahil sa hindi mo pag-suplong or hindi mo pag-report or hindi mo follow sa isang batas na nagsasabing gawin mo ito. Okay? So that is an omission. So when you mean crime, it means or it refers to an act or omission which violates a criminal law. Okay? May nilabag ka na batas sa paggawa mo o sa hindi mo paggawa na kailangan mong gawin. So nilabag mo yung isang batas. Okay? So that is already a crime. Now, what are the legal basis of the punishment? Bakit may mga punishment na binibigay sa criminal laws natin? Ano ba ang importansya na dapat may punishment? Okay, may krimen na nagawa, may hindi magandang nagawa. Pero, bakit kailangan may punishment? Now, under the absolute theory and relative theory, sinasabi nito, ang dalawang theory na ito, na ang tao daw, kapag may nagawang mali at pinaparusahan siya, after the punishment, it will reform him. Okay? So, nagbabago ang tao kapag may mga parusa or may corresponding penalty. May karma, kung sa layman's term pa natin, may karma na dahil sa ginawa niya, naparusahan siya, and because of that karma, because of that imprisonment, after such years in prison, sabi ng absolute theory and relative theory na usually and most probably ang tao nagbabago at hindi na niya ginagawa ulit ang isang bagay na alam na niyang hindi pala na ayon sa batas, alam na niyang hindi pala pwede. Kasi pag ginawa niya ulit, makukulong siya ulit, magdurusa siya ulit, mapaparusahan siya ulit. And so, ayaw na niyang bumalik sa dati niyang sitwasyon. That is the purpose of
punishment. Nang dahil sa study na ito, absolute theory and relative theory, doon na nagbase ang ating saligang batas, nagbase ang ating mga legislators na kailangan bigyan natin ng punishment, corresponding punishment ang isang crime. So that kapag nangyari ito, na-convict siya, na-imprison siya, most probably hindi na siya babalik. Paglabas niya sa kulungan, mare-reform na siya, magbabagong buhay na siya. Magiging isang law-abiding citizen na siya. So that is the legal basis of providing punishment. Okay?